our beloved Boss Mike Cervera. Nagsiwalat na to, hindi ba niya to sinama sa SONA na mahiya naman kayo? At iimbestigahan niya na malaliman ang nangyaring korupsyon dito sa mga anomalyang flood control projects? Mabubuksan ba ang isip ng tao? Nakatago ito. Bulag sila dito. So talagang dapat defining moment to, especially sa ating Pangulo dahil siya yung nagbukas nito. Kung hindi niya po ito binuksan at hindi po siya naggalit sa mga korap na to, nandiyan po ba kayo? Wala kayong malalaman kasi itatago ito. Katulad ng nakaraang administrasyon. 6 years. 2020 pa, may ghost projects. Kita nyo? 2020, inamin ni dating Pangulong Duterte. Na, ano napala natin? Wala. Kayo? Wala. Ngayon lang meron. Yun ang sinasabi ko. Diba? Regine Gampayan na nanonood sa Marilao, Bulacan. Kita nyo mga kababayan ko, tama ho yung sinasabi ni Atty. Claire dito eh. Kung wala po ang Pangulong Bongbong Marcos, hanggang ngayon, tayo ay ligaw, bulag sa katotohanan ng ating kaban ng bayan ay pinagpapasasaan ng iilang mga mapagsamantalang mga politiko kasapakat yung mga negosyanteng mga kontraktor tulad ni Diskaya at ni Saldico at ni Yap at ni yung pang isa si Edwin Garjola. Yung mga yan, patuloy-tuloy silang nagpapakasasa. Ninanakaw nila ang kaban ng bayan. At yan ay nauna na pinaglangalandakan ni Digong noon pero wala namang nangyari. Siya na mismo ang nagsabi na ang DPWH ay pinamumugaran ng mga magnanakaw sa bayan pero walang naipakulong. Walang napanagot. Bagkus nakisama sila. Kaya nga, si Pulong kumuha ng 51 billion mahigit na pondo para sa kanyang flood control kuno. Si Bongo sumali at sosyo pa sa mga Diskaya. Nakita nyo? Isipin nyo maigi yan. Sa kabila ng sinasabi ni sa kabila ng sinasabi ni Digong noon, nakuha pa nilang makipagsabwatan. Kaya nga, si Digong magsasalita lang. Pero sa kabila nun, ang katotohanan, hindi niya naman pananagutin. Kung hindi, ang gagawin niya, makikisosyo siya. Huwag lang kayo ang kumurakot ba? Kailangan mas malaki ang akin dyan. Parang ganun eh. Pero ito, isipin nyo maigi mga kababayan ko. Ang Pangulong Bongbong. Binabawi yung mga pera at binabalik sa gobyerno. Yan ho ang kaibahan. Si Digong wala tayong napala. Kay Pangulong Bongbong nakikita natin ito. Oy, Tiger 99, ihanda mo yung sarili mo Nakikita natin yung mga resulta ng ginagawa niya. Hindi bulag ang mga tao sa mga bagay na yan. Kaya nga po sa kanilang panawagan mag-aklas, labanan ng gobyerno ni Apo Bongbong, ayun, tinamo nila. Nga. Kaya nga tanong ko kanina, nasaan na ba si matandang Chabit? Biglang tumahimik. Ano yan? Sumama ka na ba sa grupo ni Hanilet? Manong Chabit? Sumama ka na kay Hanilet at kay Ipe. Bigla na lang tumahimik kasi hindi nakuha, hindi nangyari yung mga pinaplano nilang pagpapabagsak. Di ba? Tama, mali? Tama? Wala na nasa na sila? Nga na, wala na. Hindi na magiging okay pa. Tingnan nyo si Attorney Trixie.
Wala na, tumahimik na rin. Hindi nyo nakakayanin, maniwala kayo, sasayang lang kayo ng mga laway nyo. Hindi nyo kakayanin yung mga tagapagtanggol ni Pangulo, kita nyo naman nandito. Lalong-lalo yan si Laila Collins, mamaya magpapalipad na yan. Kulay, pula, na hindi yung chip ha. Oo, hindi yan mahirap na tao. Sino? Laila Collins, ano yan? Ha? Papadala ng 1.99? Hindi yan ganon. Magpapadala yan, alam nyo kung ano? Oo. Di ba June Paldas? Thank you naman ha. Oh, June Paldas. Oh, nanonood niya yun. Oo. Thank you. Ingat po palagi. Love you. Di ba? Kaya alam nyo mga kababayan ko, pagkaisipin nyo maigi bago kayo maniwala sa mga gonggong nilang mga vlogger. Tulad nito, tignan nyo. Ba't magkakaroon na? Tignan nyo yung mukha nito. Ganito po ang mukha ng mga DDS vlogger. Hindi naman po sa pagmamaliit. Ayoko lang magsinungaling. Ano, ulitin ko lang. Hindi naman po sa pamimintas at pagmamaliit. Ayoko lang magsinungaling. Ganyan ho ang mga mukha ng DDS eh. Oh. Yung itsura pa lang, mga kababayan, kahit 100 beses mo, pag saasaksakin sa mukha eh. Mukhang hindi magbabago, ano, ha? Eto, sunog na sunog. Eto ang problema sa kanila, mga kababayan. Gago ka, Jojo Chavez, ha? Loko ka, ha? Ano ka, Jojo? Uy, grabe ka, ha? Ay, Chris Olo, nananawagan kami. DDS vlogger yan, uy, grabe. So, ito na. Sino ba yung ano, Badong? Grabe naman. Ito na. Pakinggan nyo kung paano ipahiya ng isang kakamping, etong DDS vlogger. Ganito po kasi nililin lang ng mga vlogger, ni Aimee, ni Digong, ni Sara, ang mga tao. Pakinggan nyo ha. Kayo na humusga. Pakinggan nyo. Pero di ba dapat magkakaroon na ng notice of settlement kung na-cleared na pala? Yun nga eh. The fact na So, anong wala... notice of settlement? Hindi, diretso lang. Anong notice of... Wala na. Teka, pansinin nyo yung mukha nito mga kababayan ha. Edita Velasquez, I love you too. Ito na mga kababayan ko. Pansinin yung maigi yung pagmumukha niya kasi ganyan na ganyan ho yung mga itsura ng mga sinungaling at mapanlin lang na niloloko nila yung mga nanonood sa kanila. Ito na Pasok! Pero di ba dapat magkakaroon na ng notice of settlement kung na-cleared na pala? Yun nga eh. The fact na So, anong wala... notice of settlement? Hindi, diretso lang. Anong notice of... Wala na. Anong diretso Diretso na lang? yan. So, bakit? So, cleared na, ganon. Kasi, kung hindi Ano? siya... Anong kinasuhan na siya papasagot ng maayos? Cleared na ba or hindi? Cleared na. Okay, kung cleared na siya, bakit walang nilalabas ang COA na cleared na siya? Okay. Kung ang COA nga, hanggang ngayon walang sinasabi, bakit ikaw ang may sinasabi? Ang sabi ko, hindi pa siya cleared kasi wala pang sinasabi ang COA. Tama? Well, wala pang official na clearance, pero nasettle siya. Exactly, dahil wala pang official. Ito, 7. Okay. How can you assume kung wala pa palang official? Oo nga, wala pa palang official pero sinasabi nyo lang malinis, clear si Sara. Yan ang problema sa inyo eh. Nililinis nyo kahit hindi pa. Kaya tignan mo tuloy, binangasan yung nguso mo. Sa laki ng nguso nito, tignan nyo, binangas. Ano? Eto na. Pero ina-admit mo, sinabi mo. Problema nyo yun. Problema nyo yun sa 2020. Hindi, wait lang. Ina-admit mo na sinabi mo kanina na wala pang official statement. Gago kayo.
Chris Ulo kayo ng Chris Ulo. Ano? Chris Ulo, hindi mo kami maluloko. Ganun. Ay, nako. Ewan ko sa inyo. Ano, Chris Ulo, hindi mo kami maluloko. Pag ito talaga, nagdebate si Chris Ulo, tsaka to, ewan ko, baka malito kayo, ganon. Uloko kayo eh. No? Chris pa. Yun naman pala. Chris pa. Eto, si Chris Ulo atin. Yung Chris pa, kanila, ano, Maria Agustina Silva, I love you too. Eto na. Ito na. Pasok. Mentang kowa ng cleared na siya. Oo. Okay, di, there's my case. Ina-admit Tapos mo na tayo din. dun sa... Ina-admit mo din na after nung 6 Oh, months. guys, hindi pa cleared ha. Sinabi ni Coco Locoy. Okay, wala pa. Nalilito si Kokoy eh, no? Nalilito po si Chris pa. Oo, nalilito si Chris pa. Ay, ayan dagdag daw dagdag ako kasi may I love you. I love you, boss Jun Paldas. Ito na. Okay, galit kay Coco Locoy. Ikaw, meron bang presumption of regularity? Oh, Yun ang problema mo. Alam ko yung presumption of regularity. Ano ang Pinipresume mo na legal. Pinipresume mo na legal yung proseso ng government na ginagawa nila. Exactly. Exactly. But the thing is, So kung walang problema merong ngayon, notice of kung wala nang disallowance, may problema ngayon problem. after 6 months, Sabi mo, pinipresume natin na regular. Pero ikaw mismo nagsabi na ang notice of disallowance, ang ibig sabihin yan either irregular, Yan. irregular, regular, kung na regular, kung irregular. Okay. hindi na po makapag-ano to si Chris pa no? Hindi na po makapagdahilan si Chris pa. Ano, grabe, Dyson vacuum ang ilong. Dyson. My God. How can you presume na regular kung irregular pala? Sa'yo mismo nang galing. Clear ng ano. Huwag mo nang paulit-ulitin. Don't push your luck. Kukulokoy. Okay na, pride mo na lang. Okay na yan, okay na. Exactly, talo ka. Okay. Talo. Sige na. Guys, talo si Kukulokoy. Okay na. Nag-concede. Nag-concede! Talo! Kasi mga kababayan, abay nililinis po nila sa COA si Sara. Ang COA na nga ang nagsasabi, mga kababayan, na hindi pa tapos yan. Marami pang dapat ipaliwanag ang opisina ni Sara Baliw. Ito naman, yung vlogger nila, pinipilit nila, malinis na nga eh. Sabi na nga ng COA na, okay na eh, wala nang pag-uusapan dyan. Inakyat ng, ng kakamping. Paliwanag mo yan. Oo. Ayun, mga kababayan, hindi maipaliwanag ni Bakla. Ano nangyari? Ayun, talo, nag-concede. Kaya alam nyo, mga kababayan ko, pag pinapanood nyo yung mga DDS, sobra-sobra sila mag-twist. Twist ng katotohanan. Lilikuin nila para paniwalain kayo sa kasinungalingan na ang magbebenepisyo ay si Sara Duterte. Ganon. Diba? Sino to? Si Johnny Jamie. Nako, hello Sir Mike. Ang pogi mo talaga lalo. Nako! Pag naka-smile daw ako. Diba? Kailangan naka-smile na lang ako lagi dito. Ano? Parang amo nila. Oo, nang babaliktad. Kaya nga eh. Sabi ko sa inyo eh. Eto na, ganyan ho sila. Mga kababayan ko. Pero dito na tayo. Puntahan pa natin yung isa. Isa na kakampi natin, mga kababayan ko. Ito. Lots of flaws. Lang as if sinabi lang yan. Kita nyo naman yan, di ba? Sino to? Sino nakakaalam? Sige nga. Pakinggan natin. Si Attorney Contreras, tama ba? Okay. He's not perfect. He has lots of flaws. Lang as if sinabi lang yan, di ba na, mahiyan okay, pero wala nang follow-up. Nag-create siya ng website, naging transparent, inilista doon lahat ng mga DPWH project para makita natin. At nag-create siya ng ICI. Ang problema yung mga hindi nakatwiran ng pinapa-iral, galit. And I'm so disappointed with Baby Singson. Yung sabihin na parang wala namang kaninipin. Alam naman natin kung eto yon mga kababayan. Yung pong mga nagre-resign dyan, tulad nila si Magalong, di ba?
Oo. Yan, si Attorney Antonio Contreras. Oh, yan na nga. Oh, di ba? Si Magalong, sino pa? Si Singson, ayun. Ngayon, mga kababayan ko, binanatan ni Antonio Contreras. Professor ba? Professor? Eto na. Limitasyon ng power ng presidente. Hindi naman siya pwedeng magbigay ng contempt powers committee. Hindi naman siya legislature na pwedeng maggawad ng subpoena powers. Wait. May na-miss sa akin. Yung bumubuhay sa atin, si Emeline De Castro. Boss Mike, I miss you. I miss you too. Oo, ma'am, boss, amo, Panginoon. Buti na lang dumating ka. Oo. Kasi si Laila kanina pa dyan eh. si Laila kanina pa dyan. Oo. Ito na. Nagbigay ng contempt power sa ICI. Dapat may batas na ililikha dyan ng Congress. Ang Congress dapat ang gumawa niyan. Tapos itong Kongreso sasabihin, hindi naman kasi sinicertify na urgent. Yeah. Kailangan ba i-certify na urgent ang bill? Kung pwede nyo man pabilisin yan. Wala, sino ba naman nagsabi na hindi pwedeng aprobahan ng isang bill ng 3 araw? Kahit isang linggo, hindi naman natin minamadaling 3 araw. So, ibig sabihin, walang kapangyarihan na... Ibig sabihin, yung bang may hangganan lang po yung kapangyarihan ng ICI. Hindi po pwede yung gusto nila na magkaroon ng conviction, mag-convict sila, mag-press ng asit, magpakulong, at kung ano-ano pa. Kasi siguro gusto nila, may power na ganun, hindi daw po pwede. Kailangan gumawa po muna ng batas para po hindi malabag yung ating constitution. Ngayon, itong mga ito, nagre-reklamo. Si Benji Magalong, si Singson, Season ba yun? Singson. Ewan ko kung kaano-ano ni Chabit yun. Mga kababayan ko, nagre-reklamo sila. Siguro, baka naman mga kababayan gusto nilang manggipit ng tao. Para makakikil, Singson, yun na nga. Mga kababayan, kung ganun, hindi talaga sila para sa pagtulong kay Pangulong Bongbong, 'di ba? Pinsan ni Chabet, si Babe Singson, ayan na nga, 'di ba? So hindi talaga sila para sa bayan, para tumulong. Kung hindi sila baka mamaya ang iniisip nila po pwede tayong manggipit dito. Na po pwede nating transaksyonin pa ilalim. Kung hindi, i-convict natin. Kung may kapangyarihan silang ganun, gusto yata nila ganun. Hindi nga po pwede. Hindi po pwede. Kasi lalabag tayo sa Constitution. So, dito sa binuo ni Manong Bongbong, yung investigasyon dyan, kailangan kasama yung pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Sila yata ang gusto pagmamahal lang ho sa pakikinabangan. Nakuha ho ninyo? Nakuha nyo? Ganun. Sino ba ang pumipigil dyan? Hindi ba? Itong si Agay Risa, ang daming sinasabi. Member naman siya ng Congress, hindi siya tumulong sa pag-approve ng bill na yun. Di ba? Oo nga, gumawa na kayo ng bill, Risa. Nagbabalak ka pa naman tumakbong tumakbong presidente, vice president. Hindi pwedeng ganyan, Risa. Oo, hindi. Kahit na maganda record mo, kung hindi ka naman gagawa ng mga batas para nga magawa nila yun dyan sa ICI, wala rin. Itong Makabayan Black, ganun din, kyaw ng kyaw. Ba't hindi i-post yung ni Laila de Lima? Dahil ba si Laila de Lima affiliated? Buti pa si Laila de Lima, Buti pa si Laila de Lima, De Lima calls on Marcos to clarify as urgent a bill giving ICI more teeth. Kita nyo? Mga kababayan, para bigyan daw ng karagdagang ngipin. Bakit hindi nalang manghiram kay Mangusin? Sobrang ngipin nun 30 mahigit. Sa bayan? Di ba? So ngayon ang may mga pagkukulang, di ba? Merong pagkukulang din dito ang lahat. Kasi ang inaasahan natin, ang ICI ay magkakaroon ng ngipin. Kaya anong ngipin ibibigay ng Pangulo dyan kung hindi naman constitutionally allowed siya? Yan! Ano nga ang ibibigay naman Pangulo? Ano nga naman ang ibibigay ng Pangulo dyan? Kung hindi nga allowed sa Constitution, di ba? So, anong gusto nyo?
labagin ni Pangulo yung Constitution, di ba? Bay, malabo yun. Malabo, di ba? Huwag ganon. Mag-grant ng contempt and subpoena powers. Sapagkat malinaw na yan ay trabaho ng ibang branch ng gobyerno. Correct. Right? Oo, trabaho yun ng ibang branch ng gobyerno. Ombudsman, DOJ, nandyan naman. Di ba? Kaya nga, ano bang problema? Ito mga kababayan, sa aking opinion lang to. Ano bang problema? Kung mag-iimbestiga kayo at kung ano yung findings ninyo, ipasa nyo na lang sa DOJ, ipasa nyo sa Ombudsman. Sige nga, anong I could not see the logic in there, sabi nga ni Mang Husin. Nakuha ninyo? Di ba mga kababayan ko? Mag-imbestiga lang kayo. Tapos yung findings nyo, ipasa nyo na lang sa Ombudsman, sa DOJ, bahala na silang magkaso. Tingin ko mga kababayan dito, sila yung gusto lahat eh. Sila mag-imbestiga, sila mag-convict. Para siguro makikilan nila eh. Nakuha nyo mga kababayan ko? Ako naniniwala ako. Medyo marumi ang isip ko pagdating sa mga politiko eh. Hindi kaya ganon? Hindi kaya ganon? Baka naman ang gusto nila Manghusin tuloy. Baka naman gusto nila Magalong, nila Singson, sistemahin yung sistema na ayaw nga ni Manong Bongbong. Di ba? Di kaya ganon? Oh, di ba? Kaya nga, saka pala sila bida-bida. Kaya nga, wala na nga. Kaya nga umalis sila kasi mukhang wala silang pakikinabangan eh. Alam nyo, yung mga politiko na yan, mga kababayan, inuuna yung kapakanan pansarili. Hindi po talaga yung kapakanan nating mga Pilipino. Hindi para sa bayan, kundi para sa sarili lamang. Kita nyo? Ganyan. Oh. Pero, ang Pangulo kasi, tuloy-tuloy pa rin eh. Ang katapangan ay hindi po yan nawawala. Ayan o. Oh. Ang ninakaw na pera ng mga balasubos na ito. Kita nyo? Ganyan o, magsalita ang Manong Bongbong natin. Sabi niya magkano ang dinugas, ninakaw, kinulimbat ng mga mandurugas na mga ito? Magkano ang ninakaw na pera ng mga balasubos na ito? Naku, grabe. Di ba? Mga kababayan ko, nakakapagsalita ng ganyan, ano? Ay si Digong, ina nyo, ina nyo. Ina nyo, ina nyo, ina nyo, ina nyo. Puro lang ganun yung ginagawa. Leonora Brown, ina nyo, ina. Si Digong, ina nyo, ina nyo. Tapos wala na. Ang daming kyaw-kyaw pero walang resulta. Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Our beloved Boss Mike Cervera